Il Checa. Pahayag ito ni dating Itbulaga aktor Anjo Iliana sa pangako ni Senator Tito Soto nung kampanyahan pa. Yung ibibigay daw niya yung sweldo niya lahat sa mga nangangailangan. So title, maglabas na lang kayo ng resibo. Ito ang hamon ng dating host ng Itbulaga na si Anjo Iliana kay Senator Tito Soto na maglabas ng resibo bilang patunay na totoong binibigay niya nito ang kanyang sweldo sa mahirap na mag-aaral tulad ng kanyang ipinangako noong kampanya. Ito nga ho ang pag-usapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Malinaw na ho yung kanyang co-host dati dyan sa Itbulaga mga ka-update na si Anjo na maglabas ng resibo itong si One Ball University sa mga pinangako niyang magbibigay ng tulong o sinabi niya ho kasi noong nangangampanya pa lamang siya pag makakaupo ulit daw siya ho sa Senado mga ka-update na ibibigay niya daw ho lahat ng sahod niya dyan sa Senado sa mga nag-aaral na kapos ho. Siyempre mga ka-update sa pangangampanya niya na nakikinig yung milyong-milyong Pilipino, isa na nga ho itong kanyang katrabaho dati dyan sa Itbulaga. Kaya nga ngayon mga ka-update, hinamon ho siya na ilabas. Kaya One Ball University, kung nangangampanya ka pa lamang, magaling ka na magsalita, dapat sa kaupo mong yan, itinutupad mo. Tuparin mo yung mga pangako mo. Tulad na lamang yan. Nasaan nga naman yung resibo na ibinibigay mo yung sahod mo sa mga mag-aaral. Yung mga kapos. Diba? Tama naman ho itong si Anjo kung tutuusin mga ka-update. Kasi kung mangangako ka, dapat tutuparin mo. Di ba? Hindi yung ginagaya mo yung amo mong si Marcos Jr. Kung ano-ano yung pinapangako sa Pilipino, ano nangyayari ho, napapako. Di ba? O ganyan talaga sila dahil mana-mana ho. Tanong lang mga ka-update. Mana-mana ho po ba sila dyan sa admin ni Marcos Jr.? Yung mga sinasabi ko nila sa mga Pilipino, nasaan nga naman yung mga resibo? Kaya, One Ball University, kabahan ka na. Mismong katrabaho mo, binabanatan ka na. Diba? Kaya mga ka-update, wala ho tayong papahabain dito kung saan irerekta na ho natin to pag-usapan natin itong si One Ball University kung saan nga binanatan ho siya ni Anjo Iliana. Kung bago lang ho kayo sa ating channel mga ka-update, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho. Malaking tulong na ho yan. Kaya mga ka-update, rektahin na ho natin ito. Tandang-tanda ko ito. Talagang sinabi niya ito. Sabi ko, wow naman. Kaswerte ng mga magiging scholar ng Senator Soto kung mananalo. Ito ang payag ni Anjo Iliana. Kayo po ang nangako na ibibigay ang sweldo nyo sa mga kabataang mag-aaral. Kaya siguro, maglabas na lang kayo ng resibo. Di ba? Matatandaan na noong kampanya, ito ang ipinangako ni Tito Sen. Ito yung pangako niya. Kung papalarin akong makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo. Ibibigay ko ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag-aaral. So, July 2. Ang alam ko, ang sweldo nila June nagsimula na eh. Tama ba? Kasi nag-end ang 19th Congress June 30. Okay, so July, yan na, may sweldo na yan. So, July, August, September, mag-aapat na buwan na. Sa ngayon, wala pa akong nakikitang resibo katibayan na ibinibigay nga ni Senator Soto ang kanyang sweldo sa mga mahirap. Example, ito ang tunay na resibo. Katulad na lamang ho niyan mga kapatid, pwede nga naman nila sabihin tinutulungan ho nila yung mga kabataan, yung mga nag-aaral na kapos nga sa, alam niyo na, sa kagamitan, sa lahat.
pwede niya kung sabihin tumutulong siya, pero wala naman ho talaga. Di ba? Kasi, unang-una sa lahat, ipakita mo nga naman yung mga resibo kung saan nyo dinadala yung sinasahod nyo, yung katulad na lamang ng mga pinangako mo. Siyempre, marami pa rin pong Pilipino, mga estudyante, na umaasa na may matanggap po sa kanya. Hindi yung nagsasalita ka lang, nagsasalita dyan sa harap, naggagaling-galingan ka. Ang tagal mo na dyan sa Senado. Ano nga ba talaga yung napatunayan mo, One Ball University? Diba? Ano nga ba yung napatunayan mo na? Si Congressman Leandro Libeste. Ito, hindi sa sweldo niya, sarili niyang pera. Kasi bilyonaryo itong Congressman Libeste nito. 150,000 students sa 1st District of Batangas. Binibigyan niya ng 1,000 pesos allowance ang bawat estudyante. So, kung tama yung computation ko, either 1.5 million or 15 million buwan-buwan ang ibinibigay niya sa mga mahirap na estudyante. With resibo yan. Nakikita ko yung mga post, mga estudyante nakapila, nandun sa sarili. Hindi siya nangako. Gusto lang yan tumulong. And then, ang sweldo ng batang kongresistang ito, hindi niya kinuha. Ibinalik. Sweldo at saka office budget, ibinalik niya sa Kamara. Bakit? In protest sa House leadership, in protest sa DPWH. Dahil ang gusto ng batang kongresista, bawasan ng 25% yung sa budget ng DPWH for 2026 yung cost of materials. Kasi overpriced lahat ang nakalagay doon sa budget for 2026. Ayaw, hindi sumunod ang kamara, hindi rin pumayag ang DPWH na mabawasan. Kaya ang ginawa ng kongresista, ibinalik niya ang sweldo. Yun ang tunay. Pagdating dito kay Senator Tito Soto, sana nga maglabas ng resibo. So, paanong resibo? List of names siguro. And then, picture. Ganun ba? Ipakita na totoong may mga beneficiaries. Kung pangako, dito pa rin ang pangako. Parang wala eh. Magkano ang sweldo na isang senador? Estimate ko lang ha. Baka abot ng 300,000 sa isang buwan. Estimate ko lang. O kung hindi man abot, nasa mas mataas sa 250 ang sweldo ng senador. So, ang dami ng matulungan niya. Buwan-buwan. Kung totoong ibibigay. But, mapayat yan, yung sweldo na yan. Ang malaki, yung office budget ng Senate President. Nako, milyones yan. Tapos, anong liquidation? Certification lang. Perma lang na I certify that we spent, example lang, 5 million pesos for the month of October for the operational expenses of the Office of the Senate President. Para, clear na yun. Ganon katindi ang ating mga mambabatas. Congressman ka man o ano. Tapos, pagdating kay VP Sara, ilan lang yun? Kakaunti yung in question na confidential funds. Grabe ang kanilang but sige lang. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari sa Okay, magbasa lang ako sa mga comments Dito. Ellie, sabi niya, baka ghost na rin. Ghost scholars. Boneng Reyes, drawing si Pepsi. Piox Paredes, maniwala ako sa iyo Soto, mukha kang pera. Nako, wag ko na lang basahin, masama. Danny Rodriguez, nangako na nga ang mga tao, gusto nyo to pa rin. Aba, sobra na yan. Cesar Mendoza, budol, kaya nag-eat buligayan, kailangan pa niya ng pera, walang kabusugan ang mga buhaya. So, speaking of Senate, wala na. Nagkaloko-loko na ang ating Blue Ribbon Committee hearing. Ayan nga mga kapatid, hindi niya nga ho makapaglabas ng resibo itong si One Ball University. Tsaka mga kapatid, mapapansin din ho natin na parang protector ho siya. Hindi lang pala parang mga kapatid.
protector ho siya nitong mga corrupt na politician. Kaya marami nga naman sa ating mga netizens ang nagsasabi na hindi maniniwala sa pangako niyang yan. Kasi nga ho, parang binabayaran daw ho siya nitong, alam niyo na kung sino mga kabik. Hindi na ho tayo magme-mention, baka ano pa ho mangyari, di ba? Pag-uusapan din ho natin itong si Marcos Jr. mga kabik, kung saan nagsalita na ho siya dahil pauwi ho siya ng Manila. Marami daw ho siyang ideya. May mga plano na naman daw ho siyang gagawin sa ating bansa. Ano na namang kabalbalan niyang gagawin mo, Marcos Jr.? Hindi ka pa ba nagsasawa sa mga kakadaldal mong yan na puro pangako pero wala rin naman natutupad? Di ba? Kaya mga ditrektahin na rin ho natin. Dito sa Manila, from South Korea. Pakinggan nyo ang kanya. I'm going home to Manila with a lot of ideas to think about. Ano ba ito? Sobra 3 years na siya sa pwesto. Ideas pa ang... ano kayang ideas ang may ito, natutunan niya sa APIC Summit? I'm going home to Manila with a lot of ideas to think about. And some to do to develop those ideas. Grabe talaga ang ating presidente, no? Nagsisimula pa lang siya na mag-think ng ideas, ang dami ng mga problema. Salita lang siya ng salita, kaya lang parang wala mang nangyayari. What's happening on the ground? Basa tayo sa mga comments, ano? IK Safu, sabi, new idea to apply how to steal the people's money. Eli Esteban, rehab ka muna, otherwise forget about those ideas. May nabasa akong post, ano, tungkol ito sa statement ni Colonel Harold Cabunok, isang magaling na army colonel. Sabi niya, good leaders make things happen. Bad leaders wait for things to happen. Worst leaders ask questions, why are these things are happening? Di ba sabi niya, bakit tayo nagkakaganito? Anong klaseng leader ang meron tayo? Good leader, they make things happen. Ibig sabihin, yung good things that will happen. Yun ang mga good leaders. Visionary, nakikita nila yung unahan, anong mga problema na makakarap nila, at proactive yung ginagawa para maiwasan yung mga problema and ma-accomplish yung gusto nilang gawin. Yun ang mga good leaders. Mga bad leaders naman is they're just waiting, para bang marka bahala, sige na lang, sabay lang sa agos. They just wait for things to others to happen. Yung worst leader is asking why are these things are happening. Yan po ang sabi ni Colonel Cabunok, and I truly agree. Ang presidente natin, bakit tayo nagkakaganito? Ito, naniniwala ako sa sinabi ni BP Sara. Ang presidente natin hindi nagtatrabaho yan. Maybe, masipag siya na galaw ng galaw. Kaya lang yung galaw niya is para lang ipakita sa taong bayan na may ginagawa siya. Kaya lang yung, ulitin ko, yung leader ba na who knows what is happening on the ground and ano yung gusto niyang mangyari. Ganon yung mga, habang lumalaki pa ako, bata pa ako sa serbisyo, no? Nakikita ko yung mga magagandang leader namin, magagaling na commander. Forward looking. Na-anticipate nila kung ano yung problema. Nakikita nila yung mga warning signs. At kung may warning sign na, gumagawa na ng active measures yung commander na yon para hindi mangyari yung nakikita niyang problema. At natuto ako doon.
Itong atin hindi reactionary leader. Saka lang na lang gagalaw kapag nandyan ang problema. Itong corruption ngayon. Di ba nung una, pinagmamayabang pa niya yung flood control projects? Ibig sabihin, wala lang. Kung ano yung ibigay sa kanya ng mga departments, secretaries, yun ang ilagay sa SUNA. Tuwan-tuwa naman siya. Naniniwala kagad. 5,500 flood control projects na tapos na. That was last year. Mabuti na lang at meron tayong, ang Diyos talaga hindi natutulog. Dahil yung ipinagmayabang niya na flood control projects, finak-check ng mga bagyo, ng mga baha. Kaya nung tinatanong, nasaan na? Flood control projects? Nandyan. Na-overwhelm lang. Ngayon, sinasabi niya na, not a single work has been done. Niloloko tayo. Ngayon, ganon. Tapos, after 3 years, ito na. Galing siya sa isang economic summit to Yan ho yung mahirap mga kapdate. Kung ano-ano na naman po yung ideyang pinapasok niya sa utak niya, kinakausap na nga niya yung sarili niya, kinakausap niya na rin yung tatay niya. Yan po yung alam niyo na, yung mga nangyayari pag may ginagamit kang hindi mo alam, hindi mo makontrol sa utak mo. Unang-una sa lahat, Marcos Jr., kung gusto mong gumawa ng kabalbalan, hinahamon ka ng taong bayan na magpa-hair follicle test ka muna. Bago yung mga proyektong gusto mo na namang ipagawa. O bagong movement mo na naman yan, bagong galaw mo na naman yan para may makuratsa na naman kayo sa taong bayan. Diba? Unang-una sa lahat, magpa-hair follicle test ka muna. Yun lang naman yung gustong malaman ng taong bayan. Magpa-hair follicle test ka, hindi yung kung ano-ano pumapasok na ideya na naman sa utak mo, tapos maya-maya, kinakausap mo na yung tatay mo. Ano sinasabi niya sa'yo? Bakit mo pinakulong si Pangulong Duterte? Pinalibing ako niya sa libingan ng mga bayani. Siguro gano'n yung sinasabi sa'yo ng tatay mo. Diba? Kung ano-anong sinasabi mo dyan, kung ano-anong dinadaldal mo dyan, mismong bayan na hindi mo naman masolusyonan. Yung krimen nga dito tumataas. Diba? Kung ano-ano na naman ho yung kabalbalang gusto niyang gawin Classroom nga lang hindi mo mapatayo. Ang baba na lang ho ng pinapangarap niya, yung pangako niyang 1,700 na nga lang, hindi niya mapatupad. 27 lang ba? Or 22? Diba? Unahin mo yan. Ayaw nyo kasing may mga voters kayong matatalino, well-educated na mga Pilipino, kasi takot kayo. Na oras na malaman ng taong bayan kung ano talaga yung mga ginagawang kabalbalan nyo, mapapalayas na naman kayo dito. Mapupunta na naman kayo sa Hawaii. Kaya ayaw ho nilang may mga Pilipinong matatalino. Lalo na pag bumoboto na. Ayaw ho nila yan. Kasi alam nila, hindi ho sila mananalo. Attract investors. Wow! Mayroon daw siyang a lot of ideas to think about. Pasalubong sa taong bayan, ideas. Kasi dati-dati ang mga pinagmamayabang, mga pledges. So bakit walang pledges na walang pledges na nakuha? Ibig sabihin, wala nang nagtitiwala sa Pilipinas ng mga foreign investors. Kasi walang pledges anong sabi ng mga negosyante? Employers Confederation of the Philippines. Wala na. Zero. Wala nang namimisitang o nagtatanong ng mga foreign investors para magnegosyo sa ating bansa. Bakit? Balitang-balita ang korupsyon sa Pilipinas. At ipinagmamayabang pa ng Pangulo na lumaki na daw ang investors' confidence sa bansa dahil ibinulgar niya ang mga kalokohan. Ano ba yan? Kung lumaki ang investors' confidence, bakit walang mga pledges itong pag-uwi niya from APIC? Dati-dati, billions of dollars ang ipinagmamayabang Ngayon, ideas na lang from
investment pledges to just mere ideas. So, goodbye. Goodbye, God save the Philippines dahil from investment pledges to ideas na lang. Good luck po, Mr. President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng Kaya yan mga kapatid, magkomento naman ho kayo dyan sa ating comment section para mapag-usapan natin yung mga opinion nyo tungkol nga sa hinahanap na resibo ni Anjo kay One World University. Hindi lang ho yan, pag-usapan din ho natin yung mga ideyang pumapasok sa utak ni Marcos Jr. Kung ano-anong kababalaghan na naman nga ba ang gusto niyang gawin sa ating bayan. Kaya mga update, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video.